News Updates. Sa ating mga balita, NPA patay sa engkwentro sa presentasyon, Camarines Sur. 27.3 billion pesos na dagdag pondo tinanggap ng 113 state universities and colleges sa buong bansa. Singil sa kuryente nakaambang magtaas ngayong Pebrero. Ako po si Cesar Sorian, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Patay ang isang miyembro ng New People's Army o NPA matapos makaengkwentro ang mga sundalo sa Barangay Lidong sa bayan ng Presentasyon sa Camarines Sur. Kinilala ang nasawing rebelde na si Wilhelm Senyar alias Lucky na nakasagupa ng 83rd Infantry Battalion kabilang ang 6 na iba pang miyembro ng NPA Platoon 2, Kumiteng Larangan Guerrilla 1, Sub-Regional Committee 2, kung saan tumagal ng 5 minuto ang nasabing bakbakan. Nasamsam sa pinangyarihan ng engkwentro ang 4 na matataas na kalibre ng baril, isang low-powered firearm, mga bala, 2 bandoliers, mga dokumento at iba pang kagamitan ng mga rebeldeng grupo. Inaprubahan ng Kongreso ang dagdag na pondo ang aabot sa 27.3 billion pesos para sa State Universities and Colleges o SUCs para sa taong 2024 sa tulong ng unprogrammed funds. Bunsod nito, umakyat na sa 128.2 billion pesos ang matatanggap na alokasyon ng Philippine Association of State Universities and Colleges o PASUC sa 2024 General Appropriations Act. Ayon kay PASUC President Dr. Tirso Ronquillo, nasa 1.85 million ng mga estudyanteng naka-enroll sa SUC sa buong bansa ang magbebenepisyo sa dagdag na pondo, kabilang din ang 72,000 faculty at staff, maging ang 50,000 job orders at contract of service workers. Dagdag pa niya, magagamit din ito bilang pambayad sa mga naging kakulangan sa school years 2022 at 2023 para sa free higher education program ng bansa. Nakaambang magkaroon ng taas singil sa kuryente sa buwan ng Pebrero ngayong taon ayon sa Manila Electric Company o Meralco. Saad ni Meralco Vice President and Head of Corporate Communications Joe Saldarriaga, sanhi ng muling pagpapatuloy ng koleksyon ng feed-in tariff allowance kaya magtataas sa singil ng kuryente ang electric power distribution companies. Dagdag pa niya, tataas ang generation charge dahil sa mataas na presyo ng petrolyo gaya ng imported liquefied natural gas na ginagamit sa gas-fired power plants. Magpapatupad din ng taas singil sa kuryente ang Wholesale Electricity Spot Market o SM, kasunod ng higher average capacity on outage sa Luzon. Gayun din magtataas ang independent power producers dahil naman sa mataas na fuel costs. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.